Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, umuugong na naman ang panukalang amyendahan ang ating saligang batas. Payag ka ba dyan? Ano ba yan? Isa sa mga nagbunsod nito ay ang hindi pagkakasundo ng mga mambabatas sa ibig sabihin ng tinatawag na forthwith. Ano ba itong salitang forthwith? Ang magkakaibang pagkahulugan sa salitang ito ang itinuturong dahilan kung bakit mabagal ang pag-usad ng impeachment trial para dinggin ng Senado ang mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Charter change o CHA ang nakikitang solusyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno para klaruhin na kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Pero, CHA ba talaga ang solusyon? Anong say natin dyan? Gaya ng inaasahan, may mga umalma sa suwestyong ito. Kasama sa mga nagpahayag ng kanilang agam-agam ay ang ilang obispo ng Simbahang Katolika ng Pilipinas. Nangangamba si Kidapawan Bishop Bagaforo na baka samantalahin ito ng mga mambabatas na may makikitid na interes at mga pampersonal na mga agenda. Posible raw na gamitin ito para tuluyan ng pahintulutan ang mga political dynasties o payagan na ang mga dayuhan na magmay-ari ng malalaking negosyo sa ating bansa. Hindi tayo payag dyan. Ikinababahala rin niyang palalawigin ng mga mambabatas ang termino ng mga halal na opisyal ng gobyerno. Para sa pinuno ng Caritas Philippines, may mga kagyat na mga pangangailangan ng mga Pilipino na kailangan tugunan ng mga gumagawa ng batas. Hindi napapanahon ng CHA ngayon na malinaw ang alitan sa pagitan ng mga pwersang politikal sa bansa. Nananawagan naman si Antipolo Bishop Roberto Santos na maging mapagbantay ang mga mamamayan. Mahalagang malinaw ang mga salita sa mga patakarang gumagabay sa pamahalaan, lalo na kung nakakaapekto ito sa balanse ng kapangyarihan at sa paggagawad ng katarungan. Pero dapat na pag-isipan at pagnilayang mabuti ang anumang mungkahing amyendahan ang saligang batas. Ang tunay na pagbabago, sabi nga ni Bishop Santos, ay dapat nakatuon sa interes ng taong bayan, sa kabutihang panglahat o common good. Peke po ang pagbabago kung ang pangunahing layunin nito ay magkaroon ng dagdag na kapangyarihan ang mga nasa poder na. Di po ba? Power corrupts, alam po natin yan. And absolute power corrupts absolutely. Usapin ng tiwala ang CHA. Laging balakid sa mga nagsusulong ng pagbabago ng saligang batas ang pagdududa at pang-agam-agam ng mga tao. Tama lang naman na isaalang-alang ang mga ito sa tuwing sumusulpot ang mga mungkahing amyendahan ang ating saligang batas. Demokrasya pa naman ang umiiral sa ating bansa, hindi ba? Dapat lang na magdahan-dahan tayo dahil pinakamataas na batas ng bansa ang pinag-uusapan sa ating CHA. Kung isang salita lang sa saligang batas ang gustong linawin, baka hindi naman CHA ang solusyon, di po ba? Una sa lahat, malinaw naman ang ibig sabihin ng salitang forthwith. Agad-agad, wala nang pasikot-sikot pa. Now na, ika nga. Hindi CHA ang sagot para mapanagot natin ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kailangan lang ng political will ng mga naatasang isagawa ang impeachment trial. Kailangan lang nilang tupdin ang kanilang tungkulin sa taong bayan. Protektahan ang kabutihan ng lahat. Sa halip na paglaanan ng panahon ng CHA, mas makapaglilingkod din ang ating mga mambabatas kung pagtutuunan nila ng pansin ang paggawa o pagrepaso ng mga patakarang maghahatid ng nararamdamang benepisyo. Baka pwede na niyang talakayin ang panukalang magtataas sa sahod ng mga manggagawa at magbibigay ng benepisyo sa mga nasa informal na sektor. Baka pwede nilang pag-usapan ang batas sa tutulong sa mga magsasakang binabarat sa mga pamilihan. Baka pwedeng hanapan nila ng pondo ang mga proyektong pabahay para sa napakaraming mahihirap na squatter. Baka pwedeng gawin nila ng paraan ang presyo ng kuryente
para maging abot kaya ng lahat. Baka pwedeng balikan nila ang mga batas na dapat nagpapataas sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Mga kapanalig, paalalahanan natin ang ating mga mambabatas gamit ang mga salitang ito mula sa sulat ni San Pablo sa Efeso 5:16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Kaya, ang tanong, kapanalig, para ba sa mabuti, kabutihan ng lahat, ang tsa-tsa, o para lang sa agenda ng ilan? Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.